Breakfast tayo, guys. Makiki-komentaryo ako dun sa nag-trending na 299 na engagement ring. And then yung last na napanood ko kagabi ay parang nag-break na sila nung boyfriend niya. So, for 8 years, 8 years yon, ay sad lang na ganun ang nangyari. So, eto nga kasi, ang ano kasi doon ng babae is ganun na lang ba daw ang kanyang value, ganun na lang ba daw pang 299. Para sa akin, kung naaanuhan ka, nabababaan ka dun sa value ng singsing na ibinigay sa iyo ng iyong boyfriend, para sa akin, sana alam mo sa sarili mo, yung value mo rin ay talagang mataas, purity, ibig sabihin, virgin ka pa ba? For almost 8 years, bago ka napunta sa kanya, ganong ano ka pa ba, virgin ka pa ba? Malinis ka pa ba? Or sabihin na natin, for almost 8 years ay, syempre, hindi siguro yan may iwasan na hindi kayo nagtatabi ng boyfriend mo. O, siya ba ang nauna? Siya ba ang nauna? Siguro naman, baka mamaya ay sabihin na natin, may naging boyfriend ka rin. Pero sabihin na natin, hindi ko man sinasabing gano'n na nga, may nangyari na. Kasi, ang point kasi doon is yung value na sinasabi mo eh. Gano'n na lang ba ang value mo? Pang 299. Ang sarili mo ba, sigurado ka ba sa sarili mo na talagang high value ka, malinis ka, pure ka, para masabing karapat-dapat ka talaga dun sa naging boyfriend mo. Kasi for almost 8 years, dapat kilala mo yung estado ng buhay niya, yung capability niya. Dapat alam mo yun. At dapat kasi, kung mahal mo yung boyfriend mo, nauunawaan mo yun, higit sa lahat. Kasi dito pa nga lang sa sitwasyong ito ng engagement na yan, parang nagkaroon ka na ng problema sa kanya. How much more pagdating ng mga panahon na kayo may mga anak na, marami na kayong mga problema at pangangailangan sa buhay ninyo. Di mamaya raratratin mo na yung asawa mo kasi kung siya yung mapapangasawa mo kasi hindi siya makapagbigay ng sapat na sa mga pangangailangan ninyo. Ano lang yun kasi sing-sing pa lang nagkaroon ka na ng issue sa kanya. At talagang kasi kung mahal mo yung boyfriend mo, dapat naging masaya ka na dahil nag-propose siya sa iyo, nagbigay siya ng engagement sa iyo. Kasi hindi lahat ng babae pinapalad na may magbibigay ng singsing sa kanila, o hindi lahat ng babae ay pinapalad na may magpo-propose sa kanila. Kahit pagkaano katagal yan, kahit ilang years na sila nagsasama, malalaki ng anak nila, may mga sitwasyong nagsama na lang sila pero walang masasabing title na sila ba ay mag-asawa. Walang masasabi na may sing-sing, nakatibayan sila. Ikaw, pasalamat ka. Kahit sa value na 299, binigyan ka, pinahalagahan ka ng boyfriend mo. Ngayon, sa palagay mo, wala ba siyang expectation din sa iyo? Dapat sana, fair kayo. Kung high value ka, at nag-expect ka sa kanya ng mga matataas na dapat susuklian mo din yun sa kanya, ibabalik mo rin yun sa kanya. Ganun lang naman yun. Meron nga dyan, matagal na mag-asawa, pero ang basehan ng kanilang pagiging mag-asawa, hindi dahil sa material na bagay, hindi dahil dun sa mga ina-expect ng bawat isa sa kanila, kundi yung ang importante doon, yung tunay, nagkakaintindihan kayo, yung pagmamahal nyo sa isa't isa ay totoo. Hindi dapat maging basihan yung mga ganung bagay, yung mga singsing, yung mga price ng singsing nyo,
o yung ano nyo. Kasi I think, kaya ka naghahanap sa kanya, ano eh, para meron kang maipagmalaki sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, o sabihin na natin, gusto mo ipagmalaki sa social media. Kaya ka naghahanap sa kanya. Dapat hindi ganun. Be thankful. Kung mahal mo yung lalaki, pasalamat ka nag-propose siya sa'yo. At dapat, kung alam mo sa sarili mong high value ka, sasabi ko nga sa'yo paulit-ulit, ang pinakamahalaga, dapat malinis ka. Wala kang bahid na kung ano pa man. Yan ang number 1 or the best na gift na ibibigay mo sa iyong boyfriend o sa iyong mapapangasawa. At masasabing hindi lang talaga pang 299 ka. Sa panahon ngayon, sabi nga ng iba, lalo ng ibang mga pilosopo, hindi na uso daw yung mga virginity niyan. Wow! Sana naman huwag mawala sa ating kultura ang ganyan pa rin. Kasi napakahalaga yan sa ating mga babae. At sa lalo na sa mga mapapangasawa nyo, napakahalaga niya yan. Dahil sa klase sa sistema ng buhay natin ngayon ay siguro nga bibihira na lang ang masasabi nating babae na walang bahid. Dahil kahit saan kalumingon, pagdating sa social media, makikita mo na lahat ng klase ng kalaswaan. Kaya kung ikaw man halimbawa ay ganun, at alam mo sa sarili mong high value ka, ay ingatan mo yan. Para mag-complain ka man, magreklamo ka man sa iyong boyfriend o sa iyong mapapangasawa, ay talagang karapat-dapat ka. Kasi alam mo sa sarili mong hindi ka lang pang 299. Ganun lang yun. Kaya nakakaawa din naman yung boyfriend mo na tinaccept ka kung ano ka. Nakala niya may intindihan mo. Hindi niya inisip na yung amount ng singsing na ibibigay niya sa iyo ay hindi niya inisip na hindi ka pala magiging masaya. Kasi ang pagkakaalam niya, magiging masaya ka kasi kahit sa ganong halagang 299 kasi ang alam niya, mahal mo siya. Tsaka nasa tamang ano talaga yan eh, pakikipag-usap lang yan. For almost 8 years, hindi ba niya nakilala kung ano ka, kung ano ugali meron ka. Hindi mo rin ba nakilala ang boyfriend mo for almost 8 years? So, paano tumatakbo yung inyong relationship for almost 8 years na yun? At naghanap ka sa kanya ng ganun. I think, feeling ko lang, hindi ko man siya nakamimit or hindi ko man siya nakausap, pero feeling ko lang, parang napaka-responsable niyang tao. Nakakaawa lang sa part niya na dinaan mo pa siya sa social media. Imposible hindi niya mababasa yan. Imposible hindi niya malalaman ang lahat ng bagay niya. Kahit pa sabihin, ang sabi mo ay pakihide ang identity mo. Pagka gano'n ang sitwasyon na ikaw naghahanap at pang high value ka, dapat magbo-boyfriend ka talaga ng mayayaman. Huwag ka magbo-boyfriend na alam mo ang estado ng buhay ay hindi pasok sa iyong standard. No, para hindi ka nakakasakit din ng damdamin ng iba. So yun lang guys, opinion ko lang yun.